Your story is an inspiration to the world. Be brave, be bold, be you. Welcome to RIE Podcast. Yes, grabe. Sobrang kinikilig po ako ngayong araw na to kasi napakaganda po ng ating panauhin ngayong araw na to. And sobrang excited ako na ipakilala siya sa inyo at marinig natin yung buong story ng success niya. Please help me welcome Mentor Godette Badet! Grabe, di ba? Napakaganda! Yan, kaway-kaway naman, Mentor Godette. Pakibati naman, Mentor Godette, sa lahat ng mga viewers natin. Hello everyone sa mga nanonood ng podcast natin ngayon. Siyempre, it's an honor and privilege na ma-invite sa RIE community. Grabe, no? Ang yaman ng dating. Answer siya, guys. Yeah, thank you so much, Mentor Godette, sa time mo po. And of course, sa lahat ng mga viewers natin, batiin ko muna ha, Mentor Godette. Hello sa lahat ng mga happy partners natin all over the world, sa lahat ng mga coaches, mga mentors natin, at sa lahat ng mga guests natin right now. Welcome po sa ating podcast. Good morning, good afternoon, and good evening po sa inyong lahat sa ang lupalop ka man ngayon ng mundo. And of course, paki-comment naman dyan saang bansa po kayo ngayon para at least alam natin kung saang lupalop na po tayo nakakarating sa podcast natin ngayon. So ngayon, Mentor Godette, para mas makilala ka po namin, pwede po bang magkwento ng konting background muna, Mentor Godette, para sa mga viewers natin? Yes, ano nga bang background ko? I'm a registered nurse by profession. Nag-call center agent din ako before ma-involve dito sa platform natin. Grabe, no? So, registered nurse, parang si Mentor Tanya at si Yes. Mentor Binjun, guys. So, pero nag-practice ka din talaga, Mentor Godette, as a nurse? Nag-work? Pagka-graduate, ako ng board exam, pero hindi pinalad sa mga pag-a-apply ng mga trabaho nun. Oh. So, kaya nauwi ako sa pag-call center. Oh, so gaano katagal po, Mentor Godette, yung experience? Siguro employed ako ng mga 2 years. Mga 2 years din. Kumusta naman yung 2 years na pagiging call center agent? Kahit pa paano, nung time kasi na pagka-graduate ko, after 2 weeks, ayan, nag-apply ako, natanggap agad ako. Then, medyo okay naman siya kasi yung sahod ko noon that time, 20 years old, kumikita ako ng around 20,000. Malaki-laki yun sa 20 Okay years na rin old. yun. Oo. Pero pag sa Manila mo gagastusin yun, sakto lang. Ako ko lang yun minsan. Kumbaga, no? parang feeling ko, binigyan lang ako ng allowance pang transpo, pagkain, yun. Tapos, onting para sa akin. Then, nag-ano rin ako naging English teacher din ako. ESL? Ng mga Koreans. Yes, ESL. Grabe. For a while. Mga ilang months yun or years? Mga na 6 months. Medyo Parang malaki-laki yun sagutan kasi per lang. hour yun eh. Oo, okay naman. Bakit ka nahinto din doon? Nakaka-burnout kasi yung shift ko doon, paiba-iba. Mid-shift, tapos graveyard shift. Pero home base yun or meron talaga kayong Hindi, ano? dyan ako sa may Ortigas. Lapit lang, sa may Strata, din lang. Tapos yung dati kong call center company, BPO company, dito sa may Shaw. Malapit lang, Oo, no? malapit Oo. So, grabe, no? Sa lahat ng mga empleyado dyan, guys, for sure, makaka-relate ka din sa kwento ngayon ni Mentor Godette. Pero, Mentor Godette, so, nung mga panahon na yun nag-work ka, ano yung realization or feeling mo that time? Kasi, di ba, pag estudyante, ikaw ba yung isa sa mga estudyante din na gustong-gusto nang kumita agad ng pera habang nag-aaral pa? Oo mga panahon naman. na yun? Oo. Kaya naman ako nag-nurse kasi mukha naman talaga kong mukhang pera. Mukhang pera? Hindi, ambisyosa tayo. Oo, ambisyosa, syempre, Oo, no? kasi sabi nga, nung time namin, yung nursing, pag In yun ang demand yun. course mo, in demand. Tapos sasabihin na kapag nagpunta ka ng ibang bansa, Amerika pa nga mag-nurse yun, ka. di ba? Oo, Oo. Amerika. Yun ang kondisyon sa akin. Pag-aaralin daw ako ng tito ko kapag nag-nurse ako. Pero gusto mo talaga yun, Mentor Godette? Actually, undecided ako nung pagka-graduate ko ng high school. Hindi ko alam kung anong take kong course Oh.
Tapos lately ko na lang nalaman na iba pala yung course na gusto ko. Kaso nandun na ako sa kalagitnaan. Parang nakakahiya na Parang nakakahiya na mag-stop kasi pinapaaralan tayo. Malaki-laki na nagastos. Oo. So, nung time na yon, talagang sabi ko, pagka-graduate ko, gagawin ko yung gusto ko. Ano ba talaga pala yung gusto mo, Mentor Gadet? Yung... Communication arts. Ay, kaya pala, Gusto ko yung mga dumadaldal din sa camera. Yan, ganyan. Ganyan. Parang ganito, nagdadaldalan, di ba? Nakikipagtsikahan, ganyan. Pero, nung mga time na yun, Mentor Gadet, na parang hindi para sa akin yung pag-nurse, parang ayoko neto. Paano mo yung tinawid na 2 years pa eh? Ang haba-haba pa nun. Siguro na lang, iniisip ko na lang, tatapusin ko tong course kasi nga, gusto nang para sa magulang ko. Para sa mga nagpaaral sa akin. Ang point naman, di ba, talagang makagraduate, yun naman yung parang pride ng parents. Tama. And naniniwala naman ako na wala naman talaga sa linya-linya yung pag-asenso. Kaya, yun lang yung parang gift ko. Na tinapos ko yung pag-nurse. Oo, kasi marami sa mga kabataan right now, Mentor Gadet, na ganun din napupush ng family, napupush ng parents, kasi mas greener opportunity, greener pasture daw, pag ito yung course na iti-take up mo. So, nung mga time na yon, Mentor Gadet, na syempre, sa batch natin, medyo ka-batch siya, pero I think mas ahead ako konti sa'yo, no? Nung mga time na yon, na nakikita mo, yung mga kabatch mo, nakapagtrabaho din sila. But ikaw, hindi talaga nag-practice, no, as a nurse? Oo, nakapagtrabaho sila sa hospital setting. Pero sabi ko mo, mas okay pa yung trabaho ko sa call kasi center. mas malaki talaga yung sahod. Sila talagang puyat-puyat. Tapos, imagine, that time, 6,000 pesos lang yung allowance nila. Nagtatrabaho sila for experience. Yes. Sabi ko, hindi ko kaya yung ganun. Kasi meron pa yun, Mentor Gadet, na kayo yung magbabayad, di ba, sa ospital for experience. Oo, kami that time. Kasi ako yung nagbayad ng review center ko for board exam. Kaya ako nag-work agad. Kailangan mong magbayad dito. Kailangan ng money. Hindi agad natapos yung ng magulang ko na hindi lang ka lang dapat nagtapos. Dapat ka rin, pasado ka rin sa board exam. Syempre. Kaya yun yung motivation ko din nung nag-work ako. Kaya gusto ko mag-work. Ako yung tuition fee. Kaya kailangan ko itong pasahin. Yes, kailangan ko pasahin. Pera kasi ko to. Pera ko to Pinaghirapan ko to Oo, di ba? Kaya sa lahat ng mga kabataan dyan, guys, napakaganda din nun, Mentor Gadet, kasi bata pa no? Noong mga time na yun. Pero meron ka ng ganong utak ba, mindset. Kasi hindi lahat ng mga estudyante ganun mag-isip. May mga iba pa, Mentor Gadet, may mga anak na, di ba, sa parents pa rin. Pa rin sa magulang. Pero ikaw, magre-review, ikaw yes. na. At saka nag-OFW din tatay ko nung time na nag-college. Malaki na ako. So, tinulungan niya din yung lolo't lola ko, tsaka yung madami nagpapaaral sa akin. Kaya nakakahiyang magbulakbol din alam mo yung feeling. So, matinong estudyante talaga. Matinong talaga. Mukha lang hindi tayo matino ngayon. Hindi, joke lang. So, yun. Iba din yung drive ko kasi, syempre, parang ang daming, sa part din namin, hindi naman kami may kaya, hindi naman kami yung sobrang hirap. Sakto lang. Nasa middle class. Middle class na medyo gumanon sa ibaba. Kasi, kailangan pa akong pag-aralin ng mga tita, tito, tapos papa ko nag-abroad. So, yung drive ko din na yung tatay ko nasa Dubai, syempre ayoko naman ng pangmatagal yung tatay ko na nasa Dubai. So, sabi ko, okay lang pa, uwi ka na. Ako na lang yung maghahanap ng work. Ako na lang ng board exam. Panganay ka po ba? Yes, panganay. Ilan kayo magkakapatid, Mentor Gadet? 3 Maria. Ay, pareho kami. Panganay din. Panganay ka din. Sa 3 Maria. Sa 3 Maria din. No, kaya alam ko yung feeling, Mentor Gadet, no. So kaya yun yung nagpaano din sa'yo. Pero ang buo naman yung family, mama mo, papa mo, buo naman. Na maswerte. Kaya talagang nagkaroon din ng lakas ng loob, no. Oo. So mga ilang taon nag-OFW papa mo? Siguro mga 2 years lang, 1 contract lang. Kasi ayaw niya rin, hindi niya rin siya tumagal. Hindi kaya, no? Hindi rin siya tumagal din. Ilang taon siya that time? Siguro, bata lang father ko Medyo bata-bata lumandi yung mga parents ko. Siguro na mga time na yon, around mga 40 plus. 40 plus, oo. Kasi marami mga OFWs natin right now na makaka-relate, Mentor Gadet, na kailangan nilang mag-sacrifice abroad para magpaaral ng mga anak nila.
So, medyo nakakalungkot siya kasi yung pera na yon, na certain amount na yon, yun yung kapalit. Nawala din sila sa tabi nila. So, ano yung feeling mo, Mentor Godet, na na-experience mo yun for 2 years na wala papa mo? Kasi for the longest time, nasanay ka na nandyan papa mo. Actually, father's girl ako pero nung time kasi na yon, medyo hindi kami in good terms ng tatay ko nung nag-OFW. Basta nagkatampuhan. Hanggang, yun, nag-abroad siya. Papadala lang siya ng money. Kaso para sa akin, para makabawi ako, yun yung parang payback ko. Na para somehow magka-ayos kami. Sabi ko, ako na lang bahala sa sarili ko. And hindi rin biro na mag-OFW ang parents. Kasi for the longest time na magkasama sila mama at papa, parang ako pa yung naging KJ na dahilan, di ba, na magkahiwalay para lang magbigay ng allowance sa akin, di ba? So, yun yung parang hindi ko matitiis. Nakokonsensya. Oo, nakokonsensya ako. And may nagsabi sa akin, sabi niya, once na-reach na 20 years old or 21 as an adult, dapat on your own ka na rin. And yun yung motivation ko rin na, di ba, syempre, pag mabait tayong estudyante, may salita din sa akin yung nanay ko na, hanggat nandito ka sa poder namin, kami yung masusunod. Di ba? Parang lahat ng nanay, lahat ng parents, pag classmate yata sila. Ganyan, Siyempre, ganyan na ganyan. So sabi ko, sige, pag kumikita na ako ng pera, ako na masusunod. Kasi adult na ako 20, 21, di ba? So yun ang naging. So parang yun, actually, yan, naramdaman ko din yan, Mentor Godet. Kasi parang feeling ko nga, magkaklase yung mga parents natin. May isang litanya. Kasi ako, hindi naman ako lumaki sa mami ko, pero yung mami ko, OFW kasi siya, lolo at lola. So, pag naririnig ko yung mama ko, ganyan siya na hanggat hindi ikaw yung gumagasto sa sarili mo, walang ibang masusunod kundi ako. Di ba? Yung parang, okay. Same na same. So parang, okay. Ibang pagkakain lang ang pag-take natin, maganda nga lang. Parang, sige, kailangan palang kumita. Sa iba kasi, Mentor Godet, iba yung dating. 'Di ba? Yung nagre-rebelde. Sa atin kasi, sige, gagalingan ko para makita ng parents na responsible ako na tao. So, sa mga anak dyan, baka naman, maging responsible din. And Mentor Godet, for sure, yung 2 years na yon, aanuhin ko lang kasi for sure marami makakarelate. Sa 2 years na yon, hindi naman siya ganun kahaba, pero since sanay nga na magkakasama, ano yung naging realization mo sa 2 years na wala yung papa mo, Mentor Godet? Syempre, hindi katulad nung dati na pagkakain kami sa labas, sabay-sabay. Kulang pa rin talaga. Yung 2 years na yon, sasabihin ng iba na, saglit lang pala nag-OFW. Pero para sa amin, parang ang tagal-tagal. Tama. Tsaka may time din doon na parang pinagkaisahan siya nung mga ka-workmates niya. Dubai yun Nung time pa na parang pausbong pa lang yung Dubai. Yung tatay ko parang intentionally binanlian ng mainit na kumukulong tubig. Grabe. Ng kasamahan niya kasi inggit kasi siya yung mapopromote. Ay. Kaya na-trauma din siya. Yun din, yung bukod doon sa pinauwi namin siya, natakot na din siya. Natakot na rin siya. Grabe, no? Totoo yan. Kasi I think pag sa work, Mentor Godet, kasi na-try mo din mag-work, di ba, ng 2 years, parang nagiging normal siya, no, sa labas, na pag magaling ka, pag magaling kang empleyado, hihilahin ka ng mga kasama mo. Di ba, may ganon. So, lalo na sa ibang bansa. 'Di ba? Kapwa Pinoy pa talaga minsan din yung gagawa ng ganon. So nakakalungkot siya. So, yun, yung nangyari siyang na ganon, Mentor Godet, ano yung feeling mo na bilang anak na naiwan dito? At isa sa reason ba't umalis si papa mo? Syempre, nung time na yun, di ba, hindi kami in good terms. Pero konsensya ko Naawa ko sa tatay ko na ganon yung nangyari. Kasi parang nag-first degree burn. Na hospital pa siya that time. Talaga. Di ba, ikaw nga maanuhan ka lang ng mainit na tubig. Mahawakan pero mo dito nga kasi lang. yung banda sa dibdib Grabe, no? Sinaboy talaga, no? Sinadya yun. Matindi din yun. Kaya sa mga anak dyan, ng mga OFWs, guys, hindi biro yung experience ng mga parents or relatives na OFW. As in, buhay talaga. No? And ayun, Mentor Godet, since sa 2 years mo na pag-work, that time, medyo bata-bata pa, nakikita mo ba yung sarili mo na parang,
eto na yata, tatagal yata ako dito sa pagiging empleyado? Nung mga first 6 months. Kasi bago pa. Bago pa. Okay, Masaya-saya naman pa. Masaya pa eh. Na-enjoy mo yung sweldo mo, tapos malapit lang yung gimikan, kasi buhay talaga eh. Tapos, shopping dito, onting ganyan. Kasi nung time na, na-realize ko, hindi naman pala ako nakakapagbigay sa magulang ko. So yung sahod mo talaga? Parang halos sa akin lang. Siguro patak-patak lang, Depende pang-share sa kuryente. oo. Depende pa sa mood. Pag gusto mo lang. Kasi yung magulang ko, hindi naman sila ganun na klaseng magulang na hihingi eh. So parang kung magtutulong ka, thank you. Pero kung wala, okay lang din. Pero bilang anak, syempre, nakaka-guilty din sa part na di ba? Pinag-aral ka, wala man lang payback, di ba? So, nung time din na na-burnout talaga ako kasi alam mo yung routine na paulit-ulit. Hindi ko siya ma-withstand eh. Yung paulit-ulit na routine na walang nangyayari. Tapos parang, walang growth. Walang growth. Kasi parang, ganun. Pag empleyado, ganyan talaga. Pero Mentor Godet, alam mo, bakit ganyan yung feeling? Meron akong na-realize, mostly sa nagiging successful, may ganyang feeling pag nasa workplace. Di ba? Yung parang nasa stock up siya. Yung parang feeling mo, parang nandito lang ako. Parang hindi ito para sa akin. True. Di ba? Oo, kasi yung iba, goods na sila eh. Goods na sila, parang tanggap na nila na, okay na, ito na yung buhay ko. Pero yung nakikita ko na mga nagiging successful talaga sa buhay, sobrang gumanda yung buhay nila, is yung mga ganyan, yung attitude. Yung parang kinu-question nila along the way na, ito na yun? Hindi, siguro nakita ko din yung mga ahead sa akin ng 5 years. May tumagal din, mga 10, 12 years. Grabe. So parang sabi ko, hindi ko naman ma-imagine na tatagal ako ng ganyan, tapos ganun pa rin yung buhay nila. Walang pagbabago. Tapos yung in-increase lang ng sahod nila sa akin as a beginner, sobrang kakarampot lang. Tama. Sabi ko, napakadami kong pangarap sa pamilya ko. Paano ko ibibigay yun sa ganitong klaseng sa ganitong klaseng industry? Grabe. And yun, Mentor Godet, kasi marami talaga sa empleyado na even OFWs, yung parang nakaramdam naman sila ng ganon, na may mga question naman on their minds, pero hindi sila nagkaroon ng ganong lakas ng loob. Na kagaya mo, 'di ba, na parang, parang hindi to okay. So, humanap talaga ng another opportunity. Pero eto, Mentor Godet, hinanap mo ba or pinilit ka ba? Ito, maganda to. Kasi nung time na, bakit nga ba ako naghahanap ng part-time? Basta naghahanap ako ng part-time eh. Yun nga, it so happen na yung boss ko sa trabaho, sabi niya magre-resign siya. Close ako doon. Magre-resign na siya. Sabi ko, bakit? May nahanap ka na bang mas malaki pa yung sahod natin dito? Sama mo naman ako dyan. So, yung boss ko sa trabaho, saka na muna. Ako muna. Ako muna. Magplano pa lang niya. Tapos, katabi ko kasi siya ng cubicle eh. Di ba pag mga call center, may cubicle. May silip ako sa kanya. Ano yan? Tinitingnan siya. Curious ka talaga. Ano yan? Ano yung, bakit parang may mga pera-pera dyan? Ayan ba yung bago mong trabaho? Nalilapatan. Mag-secret sa akin. Tapos sabi niya, sama na lang kita. Sama na lang kita. O sige, sama ako. Sinama niya ako sa office. Ito na, sa seminar room. Aba, malupit. Sa seminar room, yun na. Pero wala kang alam. Wala kang alam nun. Wala akong alam. Oo. Pero ang first response ko, nagustuhan ko siya. Kasi may pera. Oo. Nakita mo. Kasi nakita ko yung boss ko sa trabaho, may mga laman na yung DTC, yung webpage eh. Okay. So, very open-minded naman ako when it comes to that. Galing. Kasi nga, naghahanap talaga ako ng part-time. Para kumbaga nga, kung part-time talaga yun, na another 4 hours, igagrab ko yun eh. Grabe. Pero mas maganda pa kasi sabi niya, pwede kong i-part-time. Diba? Dagdag. Goods to. Tapos yung mga may mga nagsalita pa sa seminar room na kumikita, na-challenge ako, yung may mga estudyante. Na-inspire ka na. Na kumikita, 100,000 pesos per month. Tapos meron dun, balot vendor. Baliw na baliw ako, kumikita. Sabi ko, mas maganda pa ako pumorma dito. Mas mataas yung pinag-aralan ko dito. Bakit ganito lang yung sahod ko? Sila, ang laki ng kinikita.
ka. Na-question mo na. Oo. Kasi registered nurse Oo. no? Tapos balot vendor, tapos yung Estudyante. may estudyante. Meron pa nga mentor grade 5, di ba? Yes. Mga grade 1, grade 6. Macha-challenge ka din talaga. Mm-hmm. But that time, Mentor Godet, na nakikita mo na, ano yung nasasabi mo sa sarili mo that time? Parang interesado ka na ba agad? Mag-join ako agad-agad ngayon. Ganon ba yung feeling? Ganito. Kasi syempre, niribiro yung background ko eh. Kahit sabihin na natin, may ego ko that time. Professional pride. Yes, professional pride. Ngayon, nung open-minded ako, naintindihan ko naman yung mga sharing, pero syempre, dun tayo sa question na legit ba yan? Kasi baka mamaya, ini-scripted nyo lang kami. Parang kumbaga sa church, may script ka na naiyaano sa testimony mo. Di ba? Oo. So, nag-investigate ako, nag-search ako kung registered ba to sa SEC. Kasi akala mo, Mentor Godet, na yung mga nagsasalita, binibigyan lang sila ng script? Parang yes, ganon? parang ganun. May ganun din. Parang nag-agaw sa akin. What if? Diba? Tuwang-tuwa ako kasi sabi ko, nabigyan ako ng hope na ang ganda naman ito kasi... Pero at the back of your mind, what if script lang to? Oo. Pero nung time na pinrovide sa akin nung sponsor ko, yung mga legalities na hinahanap ko, Papers. napahiya din tayo. So, tapos, sinaleng siya ko ngayon nung apply niya, nung mentor niya. Ang mentor niya noon, yung dating niyang estudyante. Si Mentor Don Bade. Malapit. Ano siya, teacher. Yung boss ko kasi sa trabaho, teacher ni Mentor Don nung high school siya. So teacher by profession pala yun? Yes. Malupit. So, yung tiwala ko din sa kanya, mataas. Oo, kasi iba pag teacher no? So tapos? Ayun, after 2 days, ginawa natin ng paraan. Ay, ginawa na agad ng paraan. Oo. Hindi na nagpatumpik na. Hindi na Bakit? Ba't ang bilis? Siguro pinalo up ako ni Mentor Don eh. Matagal mag-follow up eh. Nadala sa maluan. Na-challenge ako eh. Sabi, parang... bakit ano sinabi? Na na-challenge niya, sa tagal mo nagtatrabaho, wala kang... Noong time na yun, okay lang mag-get magkano. Sige. Noong time pa kasi na yun, 10 years ago pa yun. 10 years ago. Yung 8,000. 8,000. Tagal mo nagtatrabaho, tapos ganda ng trabaho mo, ganda ng background mo, wala kang savings na 8,000. Na yung pride pride challenge mo. ako, yung ego ko na naman professional ako, tapos gaganituhin mo, parang ganun. Pero ang truth naman doon, 2,000 lang yung laman ng ATM ko. Oy, pero mas mayaman ka. Mas mayaman nung time na nakita mo to. Kasi may 2,000, hindi lahat may 2,000, di ba? Sa mga viewers, may 2,000 ba kayo? Tapos, Mentor Godet? So, yun. Ginawa ko paraan, nangutang ako. Hindi ka nahiya. Kasi Hindi yung ako iba, mahihiya yan eh. Hindi ako Siyempre, nahiya. Tanong mo kung kanino ako nangutang. Kanino? Nangutang ako sa ex ko. Sa ex talaga. Malupit, no? Hala. Paano yung ginawa? Kasi di ba, naintindihan ko na yung negosyo eh. Oo. Kailangan mo ng referral, ganyan. Grabe. Nung ex ko, gusto akong balikan that time. Aba, nag-take sabi advantage ko, na, no? Yes, nag-take advantage na tayo, syempre. Meron na akong first Mautak. recruit. Oo. For sure, lahat ng i-offer ko dito, gagawin eh. Oo. May kapalit to. Oo. So, sinama natin sa seminar room. Aba, in-invite mo? Yes. Aba, malupit. Oo. Tapos, pinaintindi ko, para sabi ko, pahiramin mo ako ng puhunan. Di ako muna mag-join. Pinahiram ka. Pinahiram ako. Siyempre, di ba? Malupit. May kailangan siya eh. At may kailangan din ako sa kanya. Grabe guys, no? So, pakapalan talaga ng mukha, no? Kapalan lang ng mukha. Imaginein mo, syempre, pag ganun, intindi ka. Kasi pag iba, Mentor Godet, nahihiya yan eh. Di ba? Siguro Pero mahiya bakit ka lang ikaw, kapag- bakit ka umabot sa ganung punto na bahala na to kahit na meron siya gusto na sa akin, di ba? Nakita ko na parang madami ako mamimiss kung papatagalin ko pa yung pag-join ko dito. Parang nasasayangan ka sa time. Oo. Tsaka gustong-gusto ko na umalis sa work. Gusto napagod ko na ka. mag-resign. Noong time na yun, parang, mas na-realize ko, ay, grabe, dapat dito ako belong eh. Ito dapat kinikita ko eh. Di ba? Ano yung pinaka-tumatak sa'yo, Mentor Godet, that time, sa lahat ng sharers na sabi mo, gusto ko yung ganyan? Sino or Ano yung sinabi niya or napakita niya? Sabi nila, yung challenge ng balot vendor. Nasabi, kung nakaya ko na balot vendor na kumikita ako ng 6 digits per month, nakabili ako ng kotse, tapos ikaw, professional ka, may pinag-aralan ka.
natamaan kinaya ulit. ko, mas kaya mo din. Namaan na naman diba? ang magaling. Mga ganun. Which is totoo. No, kasi kami, magkaiba kami ng background ni Mentor Gadet. Kasi siya, professional as in registered nurse. Ako, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. So, actually guys, talagang salute ako sa mga nakapagtapos ng pag-aaral. Kasi ako, hindi ko tinapos yun. And sobrang nakakamangha na hindi naman lahat ng professionals, Mentor Gadet, ganyan yung thinking. Ganyan yung mindset. Kasi marami ngayon na mga professionals, up until now, pinanghahawakan pa rin nila yung degree nila, yung title nila. Ikaw ba hindi ka nang hinayang? Siguro saglit lang. Pero parang tinitignan ko naman yung mga kakilala ko na nandun sa nung yung ka-age ko that time na nag-work pa rin sa hospital. Sabi ko, kaya ko namang kung kikita sila sa abroad and magiging OFW sila, mas kaya ko. Mas gagalingan ko dito. So it means meron talagang belief, no? Oo. Nandun talaga. Nandun, Yung parang kung napapansin nyo guys, halos lahat na nagiging successful, yung belief nila sa sarili nila, nandun eh. 'Di ba yung confidence, kahit alam mong wala namang laman yung bulsa. 'Di ba? Pero lakas ng loob eh. Oo. Tsaka magaling yung nag-guide sa akin. Syempre. Si mentor doon. Ay, balikan ko lang ha. Baka yung sinabing utang, yung ex-sapat, binabayaran yung utang. Binayaran talaga. Para wala tayong utang na loob. Akala nila, ano na daw yun? Thank you. Hindi, binayaran natin yun. Binayaran pala. Kaya, tsaka babay na. Nabayaran na kita, bye! Bye-bye! Mentor Gadet, kasi balikan natin yon yung pag nangungutang. Kasi marami, Mentor Gadet, na natatakot mangutang. Nakakatakot ba talaga mangutang or nakakatakot kasi baka wala ka din balak magbayad? Parang ganun siguro. Yun lang. Nakatakot kung wala kang balak magbayad. Kasi ako, alam ko naman, pag nangungutang ako, binabayaran ko talaga. Yes, totoo yan. Tsaka di ba ang mga negosyante na naman talaga, mga big time businessmen. Billion pa nga eh. Billion pa nga ang inuutang at pinapaikot sa gamit yung loan sa bangko. Tama. Business loan. Correct. Kaya sa lahat ng mga viewers natin dyan, guys, ang pangungutang, it's okay. Basta ilalagay natin sa tama, sa negosyo. Di ba? Kasi sa atin, mostly, sanay tayo na nangungutang pang birthday, kasal, fiesta, luho, iPhone, bagong TV, flat screen, ganun. Pero, ang maganda lang, pag nangutang ka this time, sa mas maganda na. Ayun. Mentor Gadet, sa decision mo na yon at sa pinangutang mo talaga, no? Sa ex pa talaga. May ex ka dyan, utangan mo na din. Ayun, sa decision mo na yon, Mentor Gadet, naging, madali lang ba yung, sapo, nag-join ka na that time, naging madali ba yung story? Ayun, syempre, hindi naman magiging madali nung pag-umpisa eh. Kasi sabi nila, yung ganitong negosyo, example ako, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Ang sasabihin ko, para lang yan sa mga matatalino at nakapagtapos. Diba? Pag nakapagtapos naman, ay para lang yan sa mga walang mararating sa buhay. So, ikaw, ano yung masasabi mo sa mga ganon? Para sa akin, kung gugustuhin mo, talagang ibibigay naman sa'yo, maaaral mo rin talaga eh. Diba? Ang nursing nga, diba? Hindi ko naman akalain na magiging nurse. Wala kang gano'n na thinking na, para lang yan sa mga... Hindi. Oo. Wala naman akong gano'n na thinking. May sinabi pa nga sa akin yung magulang ko sa akin eh. Kasi against sila nung nag-start ako dito. Ayaw din nila. Ayaw nila, syempre. Diba, nurse? Ang lakas-mindset sila. Kasi meron kaming mga relatives sa ibang bansa. Nag-i-expect na sila. Yes. Nag-i-expect sila na yun talaga yung tatahaking kong career. So, nung time na yon, nung ni-start ko itong i-part-time, sabi nila, mas masahol ka pa. Aba, matindi yan. Sa pinsan mo na factory worker. Hala. Naggamit pa ng, nag-name drop pa. So, mababa talaga, parang pinababa nila yung value ko. Ginagawa lang daw ito ng mga taong walang magawa sa buhay. Yun talaga diba, palagi palagi sinasabi yun. Na-hurt ako. Pero sabi ko, ako yung nakakita ng negosyo, ako yung nakaintindi. Ako yung nakamit sa mga tao na nag-share ng testimony nila. So, kaya sabi ko, buhay ko to. Ako naman ngayon yung magde-decide for myself. Lumakas na yung loob. Yes, kasi di ba for the longest time, nung nag-aral ako ng nursing, sinunod hindi ko mo naman sila. Gusto eh. But this time, adult na ako, I'll make my own decisions. Anong sinabi nila na talagang na lang din. Sabi ko, bigyan mo ako ng 1 year, 2 years. Matigas ang ulo mo, ganun. Matigas ang ulo natin.
To the point na nga na parang gusto na akong palayasin eh. Ah, talaga? Oo. Ano sabi? Parang mararamdaman mo na parang dati tinitirang ka ng pagkain ng dinner. Pag uwi mo, wala na. Ah, wala na! Oo. Magutom ka dyan. Oo. Hanggang mapagod ka para mag-quit. Oo. Parang medyo hindi ako pinapansin, yung mga ganun. Oh, parang pinapahirapan ka nila Yes. para ikaw na yung kusang mag-quit. Parang ganun. Diba? Oo, tama yun. Kasi maraming ganyan eh. Diba? Sa lahat ng mga viewers natin ngayon, Mentor Godet, maraming makaka-relate sa ganyan. Na parang the moment na alam ng family nila, hindi lang papahirapan, sasaktan ka pa in words. Yes. Kaya marami nagko-quit. Pero ikaw ba't hindi ka nag-quit? Hindi ako nagbababad sa bahay. Ah, lumayo ka na. Yes. Kapag, di ba, Ortigas, tapos Taytay lang ako sa Rizal eh. So, mas nagbababad ako sa office. Mas sinasamahan ko yung mga tao na eto yung ginagawa, na on fire dito. Kaysa dun sa bahay namin, tulugan ko lang. Magaling. Kasi mostly sa atin, kaya din hindi nagkaroon ng ganang kalakas ang loob. Kasi mostly sa kasama nila, mas pinipili din nila yung mga negative. Comfort zone nila. Na parang tama din sila. Pero ikaw, mas pinili mo yung mga taong makakatulong to sa akin. Oo. Diba sabi nga, kung gusto mo magbago yung buhay mo, samahan mo yung mga tao na gusto mo din yung result. Tama. Ayoko ng result nila. Kahit sabihin na natin kamag-anak, di ba? Magulang. Ayoko nga eh. Ayoko ng result nyo. Sige nga, paano mo nga sabihin sa mama at papa mo na ayaw? Oo. So, mas sinamahan ko yung mga tao na inspire ako. Kaysa magkasakitan, umiwas ka na lang. Iwas lang. Oo. Kasi yung iba talaga may pag-away pa eh. Hindi naman ganun katigas ang ulo natin. Ganun lang. Ganun lang. Matigas lang. Matigas lang yung mga, pero hindi naman tayo nakikipagbasag basag ulo. Oo, pero nakaka-inspire, Mentor Godet, kasi marami sa mga viewers natin na ganun yung experience about family. Na hindi din talaga gusto, negative din. Yung iba hindi nakakatuloy kasi wala ngang kagaya mo ng lakas ng loob, wala din kasing tigas ng ulo. So, pinanindigan mo. Yung pinanindigan mo na yung business, Mentor Godet, ano naman yung mga naging kapalit nun? Ito na yung kapalit. Worth it kaya yung kapalit? Yes. Actually, hindi naman smooth sailing yun nangyari. Kasi nung time na nag-join ako, wala pa pong online. Field. Friendster pa noon. Friendster ba? Parang pa-start pa lang si Facebook. Oo, parang wala pa yung mga calls, mga ganyan. Chat pa lang. Pero nung time kasi na nag-start ako, wala pang ganun. So, talaga, hindi siya smooth sailing. Talagang pusakalan. Yun yung word dati, pusakal. Pusakal. Ibig sabihin, pag wala kang invite sa seminar room, mamumusakal ka sa mall, magka-flyers ka. Makikipagkilala ka sa labas. Makikipagkilala ka at pag ni-reject ka, harap-harapan. Babastusin ka ng harap-harapan. Yes, may mura pa yun minsan. Tapos sa online, di ba? Ibablock ka lang. Ibablock ka lang naman, tapos ikaw na-hurt. Ibablock ka lang, isisin ka lang. Pero ito yung naging worth it. Tinuloy ko lang siya. Sabi nga, pag gugustuhin mo, laging may paraan. Tama. Di ba? So, unti-unti ko siyang na-learn. Tapos, ginaguide naman ako ni mentor doon. After 2 years doing this business, naglabas po ako ng first brand new car. Grabe. At the age of 23 years old. Grabe, mabilis yun. Mabilis. Hindi lahat ng 23 years old may own car na sarili niya. Yes. Yung iba, galing sa mama at papa. Oo. Nang yun yung time na yun, na talagang, alam ko, minadali ko yung resulta ko. Field mabilis yan, di ba? Oo, malupit yun. So, minadali ko kasi gusto ko rin patunayan sa magulang ko. Na tama yung naging desisyon ko. Tama. Na iniwan ko yung trabaho ko, hindi ko tinuloy yung pag-nurse. Na ito yung kinakareer ko. Hindi mababayaran yung itsura ng parents ko. Proud na sila. Nung time na yon na sinamahan ako sa kwasa. Hindi pa nga makapaniwala eh. Tapos nung time na yon medyo mahirap magpa-approve eh. So, tatay ko yung pinangalan ko. Ay, talaga. Dun sa car ko. Buti pumayag. Pumayag naman. So, tong-tuwa. Parang, kumbaga, priceless moments yung ganun. Yan. Bukod sa first car mo, Mentor Godet, ano-ano pa yung sobrang magagandang experiences mo na dito mo lang naranasan sa
negosyo natin? Dito ko naranasan na, alam mo yun, yung magta-travel ka, yung sinasabi na business and pleasure at the same time. Oo. Nagta-travel ka for network, tapos at the same time, Kumikita ka na malaki. oo, kumikita ka, na-enjoy mo. Example, may network kami sa Pangasinan. Tapos after nun, magbe-beach kami. Aba, oo. Tapos, meron kaming group na sa La Union, nung time na yon. After nun, hindi pa sikat ang San Juan. Oo, hindi pa sikat yung San Juan. Doon na kami tumatambay nila mentor doon. Nagsisurfing kami, akyat kami ng Baguio, may group kami Grabe, doon. no? Ayun, na-enjoy namin yung ganun. Hanggang eventually, nakakapag-travel na sa iba't ibang bansa. Diba? Yun yung feeling ko hindi ko ma-experience kung tinuloy ko pag-call center. Kung nag-nurse ako sa ibang bansa, yes, we have the money to travel, pero I will not have the time freedom to do those things. Kasi magtatrabaho ka. Oo. Kasi kung hindi ka magtatrabaho, wala ka ding sahod na malaki. Tama. Magsisick-leave ka pa. Correct. Kung papayagan. Kung papayagan, mag-aawol ka. Ano yung, balikan natin konti, Mentor Godet, ano yung pinaka na-realize mo during pandemic? Kasi nurse. Nung panahon ng pandemic, nurse, sobrang grabe, frontliner sila that time. In-nurse ka dapat. Ano yung pinaka naging thankful ka that time? Thankful ako kasi sabi ko, hindi ako yung nandun sa sitwasyon nila. Nagrabe din Mahirap talaga yung yun. trabaho. Pero saludo ko sa mga Grabe, nurse. oo, kung may salute nanonood talaga. ngayon, 24/7 halos. Oo, saludo ko. Yung mga friends ko nga, chinachat ko eh. Kinakamusta Kinukumusta, ko, yung mga nurse sa ibang bansa. And sabi ko, nung pandemic, hindi man ako nurse. Pero nung pandemic, na-appreciate ko ng pagiging networker. Kasi hindi man ako nurse, bilang samahan yung mga may mga COVID sa hospital, may mga sakit, magbabantay. Pero that time ng pandemic, ang dami naming Kakilala. Family members. family na natutulungan din financially. And aside from that, yung community namin, natulungan din namin na talaga mag-thrive during the pandemic. Diba? Kasi marami nung pandemic, Mentor Godet, nawala ng work. Yes. Ang dami kumita ng pandemic. Ang laki. Dito sa natin, di ba? Ang lalaki pa. Para kaming namumulot talaga ng ng ginto. Oo, di ba? totoo yan. Sobra-sobra talaga. Parang, hindi naman sobrang effortless. May effort pa rin naman. Pero, sobrang gaan. oo, sobrang gaan. Yung parang kung ano sa labas, ka-chaotic yung nangyari, gano'n naman ka-bless yung nangyayari sa community natin. Yes. And yun, tama yun, Mentor Godet, kasi marami din sa labas na akala nila, pera-pera lang yung business natin. Not knowing, hindi naman kasi tayo nagpo-post kung sino at ilan na yung mga natulungan natin in terms of money. Yes. 'Di ba? Oo, kasi ayun, Mentor Godet, ano yung pinaka naging thankful ka that time? Kasi sobra-sobra yung pera at maraming mga pwedeng matulungan. So, para at least marinig man lang ng mga viewers natin during that pandemic. Thankful ako kasi syempre hindi kami yung kagaya ng iba na natanggal sa trabaho. Tapos meron akong mga kamag-anak sa ibang bansa sa Dubai nagtatrabaho pa sa Emirates na kabadong-kabado that time kasi alam ko nagkaroon sila ng parang tanggalan ng mga empleyado. Ang dami. So paano pag natanggal ka sa pandemic, wala namang tatanggap sa'yo kasi hindi naman hiring ang time na yun. Close pa nga eh. Oo, close pa. And nung time na yon, sobrang thankful kasi bukod sa mga dami ding nag-join, yung mga nagtiwala, mga talagang kumita. Nabago yung buhay. Tama. Oo. Tapos nung time na yon, di ba, alam namin daming gutom eh. Di ba? Dito sa Pilipinas, yung mga Kasi ang daming nawala ng work. Oo. Tapos nung time na yun, ang simple pleasure namin, di ba, bawal lumabas. Yung makakain mo pa rin yung gusto mo eh. Tama. Mag-crave ka ng sushi, order ka ng sa Grab. Or sa Doon na pumutok yung mga Grab, no? Oo, luxury. Kumbaga, nasa bahay ka, pero ang buhay mo sobrang gaan, sobrang komportable. Doon ko din na Mentor Godet, na di ba palagi nila sinasabi sa labas, hindi daw madadala yung pera, kayamanan sa langit. Pero during pandemic, pag may pera ka, Siyempre, pag iba ang buhay. ano ba yung mga experience mo that time, Mentor Godet, na na-realize mo, ay, may pera na pala talaga ako. Ito. Nung birthday ko nung pandemic, 2021, di ba, bawal lumabas. Sabi ko, gusto ko mag-scuba dive. Tapos nung time na yon, bago ka lumabas, kailangan mo na magpa-swab. Yes. Nung time na yun, sabi ko, punta tayong Batangas. Gusto ko mag-scuba dive. Tapos sinama ko ang parents ko. May swab pa yun.
Magkano swab that 6'5" time? yata that time. 6'5". Oo, ang isang tao. Pinaswab ko sila. Nag-swab din ako. Sanap ako ng hotel na open. Tapos kami lang yung parang tao lang sa hotel na yun. Kasi nga, hindi naman lahat Hindi din biro yung 6'5", Mentor Godet. Oo. Isang tao para lang mag-scuba dive. Oo. Swab test pa yun. Swab Hindi pa test. kasama yung hotel. Oo. So time na yun, sinerebrate ko siya sa Batangas. Habang yung lahat nakakulong, nandun kami sa Batangas, nag-scuba dive, nag-enjoy kami ng family. So, dun natin maano guys, no, na simple lang naman siya, 'di ba? Pero iba yung magagawa pag sobra-sobra din yung pera na meron ka. Kasi pwede na yung iba nakakagawa naman sila ng ganun. Pero yun nga, ilang taon na pag-iipon. Yes. 'Di ba? Tapos sila-sila lang din kasi pag family members na ilang daang libo din yung kailangan Oo mong nga. gastusin. 'Di ba? Pero dito, nagagawa mo yon during pandemic pa talaga, no? So, ayun, Mentor Godet, sa lahat ng mga nandito right now, bukod doon, sa mga simple lang naman during pandemic, ano-ano pa yung mga, kasi, kung alam nyo lang kung gaano kadaming bansa ang napuntahan ni Mentor Godet. Sige nga, Mentor Godet, yung mga bansa. Ayan, syempre. Dora po, Dora. Dora the Explorer. Ako nga, kasi yung screen name ko, Chika Dore. Oo, di ba? Sumichika, tapos Dora. Dora. Explorer. Oo. So, dahil sa negosyong to, nakapag-travel na rin tayo, I think 18 countries. Grabe. Hindi ako baka nalulustra ako 17, 18, or 19. Oo. Mga ganon. Mga 20s na, mga pa-20 20 muna kasi Korea tayo sa November. Oh, yes. Oo. So, dito, iba din yung travel. Bukod dun sa mga free travel from our company. Yes. Di ba? Singapore, Hong Kong, paulit-ulit kami bumabalik doon. Siguro kami normal na, no? Normal na bagay. Oo, tapos kung dati Baguio lang kami, tapos Tagaytay, La Union, La Union, Pangasinan. Imagine, 'di ba? Bukod dun sa Asia, halos dito naman sa Asia, Southeast Asia na nalibot na. So, punta kami Dubai. Wow. Tapos imagine nagplan lang kami ni Mentor doon bago mag-pandemic. Ang galing ng timing. Bago mag-pandemic 2019. Nag-decide kami mag-Europe. Wow, Europe trip. Yes, sa Europe pinuntahan namin una Rome. Wow, grabe. Sa Rome, Italy, tapos punta kami ng Venice. Ganda. Pinaka-dream ko yon, yung Venice, para kang nasa storybook na history. Parang hindi totoo. Parang hindi totoo, para kang nag-time travel. Then, punta naman kami sa Netherlands, sa Amsterdam. Grabe. Nakikita yan sa movies, guys. Oo, yung Amsterdam, pinaka-favorite din namin na destination ni Mentor doon. Kasi doon, lahat pwede. Bawal dito. Bawal sa karamihan ng bansa. Doon pwede. Pwede. Okay na lang magano kung ano yung pwede doon. Kayo na bahala ha. Kayo na bahala magano. Oo. Tapos, punta rin kami sa Paris. Oo. Yun yung pinaka-ultimate maraming bucket list na gusto yan. Oo. Kasi, yun yung nasa dream board ko eh. Nakakakilabot nga eh. Kasi nung time na nagsisimula ako dito sa network, meron ba kayong mga vision board? Yes, diba? meron. Oo. Nung gumagawa ko way back 2014, 10 years ago, halos half na ng board na na-checkan ko na eh. Grabe, no? Diba? Tapos yung mga ultimo, yung mga, Asian cruise. Diba? Yung mag-travel sa cruise ng ilang araw na nakuha ni rin natin. Tapos, syempre, yung dream wedding natin. Dito na rin natin na experience. Dito pa natin nakuha. Ang forever natin. Diba? Na in love. Baka ma-inspire kayo masyado, guys, ha? Hataw-hataw muna. Baka pinopromote dito, no? Upline pala, upline online relationship. Iba naman yun sa amin. Diba? So, dito na rin kami nag-mature pareho ni Mentor doon. Kasi nung time na nag-start ako dito, halos nagsimula pa rin naman siya. May result na siya that time eh. Pero ang naging trophy namin dito sa industry na to, sa company na to, kumbaga binago yung buhay namin, 180 degrees shift talaga. Tapos, dito na rin kami nag-mature. And aside from that, ang kinakatuwa ko dito is, from dati kami lang na nagbabaliwan, sabi nga ni Flo G, no? Praning lang sa pangarap. Diba? Kahit makalaban mo na yung magulang mo. Basta go pa rin eh. Tama.
kahit dati dalawa lang kami, ngayon sobrang dami na. Community natin. Correct. Ang laki na. Ang laki na. Kaya sobrang nakaka-inspire. Yung simpleng decision pala talaga, Mentor Gadet, sobrang layo ng pwedeng marating. Yes. Oo. Sa mga, ikaw magde-decide ka, akala mo lang, ikaw lang yung sarili mo lang, yung mapagdedesisyonan mo. Pero sa ngayon, ikaw pa lang yung nakikita mo. Pero ikaw yung representation ng buong angkan mo at ng lahat ng taong pwedeng ma-inspire ng story mo. Kaya, ayun, Mentor Gadet, sa sobrang dami mong bansa na napuntahan, ano yung pinaka na-realize mo sa bata pa eh? Bata pa, di ba? Tapos ang dami nang nangyari. Sobrang gaganda na, no? So, ano yung pinaka na-realize mo how blessed na nandito ka sa community natin? Pinaka na-realize ko, sa dami ng bansang napuntahan ko, ang ganda, ang sarap mabuhay. Yes. Doon ma-realize eh. Tama. Di ba? Eh kung dati, nung nagtatrabaho ako, parang ito ba yung buhay? Hanggang dito na lang ba ako? Makukulong ako sa 4 na sulok ng opisina? Ganito na lang ba yung makikita kong view? Ito na lang ba yung polusyon na malalanghap ko araw-araw na naka-jeep ako? Di ba? And, sobrang grateful. Kasi para mabigyan ka ng isang opportunity na may time freedom ka, financial freedom. Grabe. Nakakatulong ka pa sa ibang tao. Tama. So, soulfully, sobrang nakaka-fulfill dun sa part na yun. Kasi bata pa eh. And yes, marami sa mga viewers natin right now na nagagawa naman nila yun. 'Di ba? Lalong-lalo na sa mga medyo young at heart natin. Oo. Pero imaginein mo, sa edad na ganyan, 30s pa eh, no? Early 30s pa. Oo. So, ikaw na lang manghula kung ilan yung 30s na yon. So, early 30s pa, sa iba, like example, sa mga ka-age namin, na mga nasa 30s na, ngayon, nagbi-build ng family na medyo hirap sa buhay. 'Di ba? Challenge talaga yung life. Kaya nga marami ngayon, sobra-sobra yung population ng mga OFWs natin ngayon, Mentor Gadet. So, ano yung maa-advise mo sa mga viewers natin na parang looking for parang help, ganun, pero doubtful pa rin? Totoo ba to? Ano yung masasabi mo sa kanila? Okay, sa mga viewers natin, syempre, na-share ko na yung story ko. Alam ko na sa umpisa, skeptic ka. Oo. Alam ko may duda. Yes. May mga what if eh. Normal yun. Kasi rational naman tayo mag-isip eh. Tao eh. Yes. And para sa akin, you choose to believe dun sa positive. Yeah. Choose to believe or samahan yung mga tao or pakinggan yung mga tao na may result na gusto mo. Yung buhay na gusto mo. Sabi nga before sabi nga ni Mentor, kung gusto mo i-predict ang future mo, you need to look for people na same industry na ginagalawan mo na ahead sa'yo ng 10 years or 15, 20 years. Yes. And ask yourself, gusto mo ba yung buhay na meron sila ngayon? Kung hindi, di dapat lihis ka na muna dun sa linyang yun. Kung oo yung sagot mo, di okay lang. Tuloy mo yan. Nasa tamang path ka. Pero dito kasi, sa industry na to, sa network marketing industry, dito sa community natin, complete package na eh. Tama. Di ba? Ang dami na nag-guide sa atin. Mga mentors, yung walang tigil na nag-iisip. Yes. Paano tayo matutulungan? Andyan yung mga mentors na isang chat lang, Reply agad. nagre-reply agad. Partida, hindi mo pa kadugo yan. Oo. And yun nga, na-appreciate ko dito sa industry na to, na yung mga hindi mo pa kadugo, sila pa yung nagturing na mas pamilya sa'yo. Correct. Sila pa yung nag-show sa'yo kung paano ka aasenso. Yes. Kasi, for sure, wala naman nagsabi sa atin na kamag-anak natin. Tara, baguhin natin yung buhay mo. Tara, magpayaman tayo. Magpayaman tayo. Diba? Hindi naman ganun eh. Tama. Baka sabihin pa nga sa'yo, nahihibang ka na ba? Gutom lang yan. Gutom lang yan. Kain Huwag ka masyadong mangarap. Simple lang ang buhay. Yes. Pero dito, talaga eh, hindi hanap buhay, kundi hanap pangarap. Tama. Yan, grabe, no? Sa lahat naman, Mentor Gadet, before we end, sa lahat ng mga kabataan naman na kagaya mo na
nag-aaral, and then siguro takot din mag-decide for sa sarili nila. Kasi baka nang sabihin ng family nila, malaki na yung gastos ng parents nila. So, ano yung pwede mong ma-advise sa kanila? Para at least sa early age nila, ma-experience din nila. Kabataan na nanonood ngayon, nag-aaral ka man ngayon, or nag-stop ka. Oo, nagtrabaho na. Andiyan ka ngayon sa hub, Oo. na bago, Oo. na full-timer. So, para sa akin, ang biggest disadvantage pag bata, iniisip nila lagi na, bata pa naman ako. YOLO. YOLO, you only live once. Yeah. So, hindi, disadvantage mo yun kung Isipin mo ng yun. ganon. Bata ka pa, marami ka pang pwedeng gawin. Wala ka pang responsibility. Yes. Kung gagawin mo to, wala namang mawawala sa'yo. Tama. Diba? You have to give your all kasi, sabi nga, kung ang magulang mo nandyan pa, your both parents are still alive. You're so lucky. You're so blessed. Tama. So, ako kasi, hinahabol ko rin. Na gusto ko, habang buhay pa yung parents ko, masasabi nila na masaya ako sa naging buhay ng anak ko, masaya ako sa binigay na buhay din ng anak ko sa akin. Na pina-experience nila sa akin. So, sana wag datating sa point na kung may parents ka man na nawala, diba? Ang sakit. Oh. So, sa akin, both parents pa naman buhay. So, wag sana dadating sa point na pagsisisihan mo. Na sana pala, Ginawa ko na mabilis. Ginawa ko to ng mabilis. Pinagsipagan ko pala. Ginalingan ko na sana. Tama. Para mabigyan ko rin yung parents ko ng magandang buhay. Correct. Tsaka habol ko lang. Sige. Sa mga bata, wag magmadali. When it comes to finding a partner, Yes. love life, pagpapamilya, kasi sa amin ni mentor Hindi biro. doon, oo, hindi biro. Nagpakasal kami, siguro medyo maaga-aga, 26 years old. Pero, talaga nag-decide kami na wag muna tayo mag-baby. Bubuo. Kasi we want to experience first the world. Yes. Before showing it to our children. Yes. Di ba? Kasi, ang daming nangyayari, nagiging talimo na sa pag-aalaga, di ba? Hindi rin biro kasi, di ba, bilang single mom, alam mo yun. Hindi talaga biro. Oo. Pero syempre, blessing. Oo. Although, kung may bababalik Nandun mo yung pa, blessing, oo. pero as much as possible, kung pwede pa naman na wag muna, at least, Yes. ma-enjoy mo muna. So yun, wag mo na magmadali. Ang madaliin mo, Pangarap yung mo. pangarap mo. Kasi dadating naman yung tamang tao sa'yo at the right time. Tama. Yan, grabe, no? So, thank you so much, Mentor Godet. And of course, marami tayong learnings ngayon. Isa sa pinaka tumatak din sa akin right now is, habang nag-uusap kami ni Mentor Godet is, ako, na-realize ko din yon, ang family natin is magiging inspirasyon lang natin sila, pero hindi sila yung makakatulong talaga sa atin para makuha natin yung mga pangarap natin. Kasi, the same with Mentor Godet, ganun din yung nangyari sa akin, hindi ko kakilala, hindi ko din kadugo, yung nakatulong din sa akin sa negosyo na to. So, parang ikaw lang din. Kung hindi mo man kakilala yan, hindi mo man yan kadugo, it means, yan yung angel, 'di ba, na binigay sa iyo para mas gumanda pa yung sitwasyon mo. And ayun, sobrang nakaka-inspire yung story ni Mentor Godet. Kaya thank you so much, Mentor Godet, sa time. Ayan. Sana ako maghahag pala ka. Ayan, so grabe, no? Oo, sobrang nakaka-inspire talaga, guys. Kasi imaginein mo, yun yung isa sa dream ko din, actually, bilang hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Dream ko pong makapagtapos din ng pag-aaral, but unfortunately, hindi siya nangyari. So, dito, every time na may kausap ako mga professional, sabi ko sa sarili ko, hindi naman pala mama-arte yung mga professional. Di ba? Kasi Ilulugar yan. Oo, di ba? Pag sinabi professional, ma-arte yan, di ba? Mapapride yan. Pero dito sa negosyo natin, guys, lahat pantay-pantay. At yun yung pinaka nagustuhan ko din talaga sa community natin, sa negosyo natin. And of course, once again, thank you so much, Mentor Godet. Thank you also. Sa lahat ng mga viewers natin right now, abangan nyo po yung next episode natin para mas marami ka pang matututunan at mas marami ka pang inspirasyon na makukuha. See you sa next episode. Yes!